May gusto bang magsanla ng motor o sasakyan sa inyo? Tara, magkape't mag-usap muna tayo. Dahil medyo naiiba po ang tamang proseso kung motor o sasakyan ang isasanla sa inyo kumpara sa kung lupa ito. Kaya una, verify ownership and documents. Napakahalaga po kasi na ang siyang may-ari ng motor o ng sasakyan ang siyang magsasanla rin sa inyo. Kaya huwag po kayong mag-aatubiling mag-request ng valid ID sa kausap ninyo upang kayo'y makasiguro. At kung special power of attorney o SPA lang ang hawak nito, napakahalagang makausap ninyo ng personal ang may-ari ng motor o ng sasakyan na ito mismo upang makumpirma po ninyo kung alam nito at pumapayag ba talaga ito sa transaksyong papasukin ninyo. At kung nakapangalan naman sa isang korporasyon o kumpanya ang motor o sasakyang isasanla sa inyo, siguraduhin po ninyo na may board resolution kayong hawak na nagbibigay ng kapangyarihan sa kausap ninyo na gawin at ipagpatuloy ang transaksyon ito. Pangalawa, siguraduhin niyo pong malinis at walang tama ang official receipt at Certificate of Registration o ang ORCR ng motor o ng sasakyang isasanla po sa inyo. Kaya ipa-stencil po muna ninyo ito upang makasiguro kayo na magmamatch ang engine number at chassis number nito sa mga numerong nakalagay sa ORCR nito. I-check nyo rin po sa LTO kung may encumbrance na ba o nakasanla na ba ito sa iba. At huwag nyo pong kalilimutan dumulog sa PNP upang masiguro po ninyo na hindi nakatibre o hindi po karnap ang nasabing motor o sasakyan na isasanla po sa inyo. At kapag malinis na po ang lahat ng resulta ng investigasyon ninyo, i-check nyo na po sa merkado kung magkano na ang presyo o ang bilihan ng modelong ito. Dahil hindi po dapat hihigit sa 50% ng fair market value ng nasabing motor o sasakyan ang loanable amount na i-release po ninyo. At ang pangatlo, kapag nagkasundo na po kayo sa loanable amount at sa terms nito, at lalo na kung isusurrender ba o hindi ang motor o sasakyang isasanla sa iyo, papirmahin nyo na po ng promissory note at deed of chattel mortgage ang umutang sa inyo. At ipa-annotate nyo na po ang mga dokumentong ito sa Registry of Deeds at sa LTO upang hindi na po pwedeng ibentang uli o isanla uli ang motor o sasakyang ito sa ibang tao. Tandaan po ninyo na bawal po sa ating batas ang pactum commissorium o yung matik na sa'yo kaagad mapupunta ang isinanla kapag hindi na nakabayad ng maayos ito. Kaya napakahalaga pong sundin ninyo ang tamang proseso para iwas sakit ulo. Gine.